Magandang umaga po muli mga kapatid. Lumawa na po tayo sa ating mensahe po sa umaga po nito. Kaya po siguro wala si Brother Joshua, baka na-operahan na yun. Kaya na-operahan yung tenga niya eh. Sabi kasi ni Sister na kapag ka natuyo na raw yung tenga niya, doon nila operahan. Kaya butas kasi yung tenga niya. So ating pong pag-aaralan na isang bagay na matagal ko na rin pinag-iisipan at nakatulong po isang pag-aaral nung Friday sapagkat ito yung naging topic. Ito po yung sa kahulugan ng ibig sabihin ng pagiging mabuti. Kasi very confusing po yan. Halimbawa, ang kindness and goodness, anong pagkakaiba ng dalawa? So, sa ating salita, sa Tagalog, parang wala namang pagkakaiba yung dalawa eh. Pwede na po sa Matthew, chapter 19, verse 17. Ito po ay chapter 10 siguro, chapter 10 mo yan. Nakita natin, ito yung katanungan ng isang mayamang tagapamahala, rich young ruler, kanya. So he said to him, "Why do you call me good?" Kasi sabi niya, good teacher, kanya. What shall I do to inherit eternal life? Yung tanong niya. So why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. Ito makikita natin dito, sabi niya, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So parang makikita natin, maunawaan natin, na ang pagiging mabuti ay kalikasan ng Diyos. It's God's nature na maging mabuti. Dito natin makikita ang isang katotohanan na kung ang Diyos lamang ang mabuti, in other words, yun ay kalikasan ng Diyos. Pag pinag-uusapan natin ng Diyos, siya ay mabuti. Hindi isang bagay na nilalabas lang ng Diyos, kundi dahil siya Diyos, kaya siya mabuti kayo. So, ang pagiging mabuti ay nature ng Diyos. Katulad din ng Diyos ay pag-ibig, ang pagmamahal, ang Diyos din ay mabuti kanya. So dito natin titignan ang ating pag-aaral na ang pagiging mabuti ay kalikasan ng Diyos. Ito po ay synonymous sa Diyos. Pag sinabi natin Diyos, mabuti. Pag sinabi natin mabuti, Diyos. Kasi yun ang ating magiging basihan po sa ating pag-aaral po sa umaga. Pasilipin po natin dito sa Romans chapter 5 verse 6, yung binasa natin kanina sa ating pag-aaral. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Kasi ninyo, for scarcely for a righteous man will one die. Yet, perhaps for a good man, someone would even dare to die. Anong pagkakaiba ng dalawa? Kapag tinignan natin ang pangungusap, parang ang pagiging mabuti ay higit sa pagiging matuwid. Ngayon, tignan ninyo, sabi niyo, for scarcely for a righteous man will one die. Yet, perhaps for a good man, someone would even dare to die. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ito, alam niyo, pag minsan, pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin binibigyan pansin. Kaya nga napakahalaga na tayo makipag-aral sa iba. Sabi ng isang kapatid, hindi mo may pagkakaiba yung dalawa. Hindi sa pagkakataon na ito kanya, ang pagiging mabuting tao ay nilagay sa mas mataas na antas kaysa sa pagiging matuwid. Not to say na ang pagiging matuwid ay masama. Pero anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng pagiging matuwid, pagiging mabuti? Mayroong pagkakaiba eh. At dito po sa talatang ito, parang mas mataas pa nga yung pagiging mabuti kaysa pagiging matuwid. Hindi naman natin sinasabi na hindi tayo kailangan maging matuwid. Pero mas mataas ang antas ng pagiging mabuti kaysa sa pagiging matuwid. At least sa talatang yan na nabasa natin. Ganon din po mga kapatid, doon sa bunga ng Espiritu. Wala tayong mababasang righteousness. Wala tayong mababasa, di ba? Di ba tayo, ako hindi ko napansin yan, pero wala nga. Wala tayong mababasang mga tweet. Paano mababasa natin mabuti?
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Walang righteous. Nakapagtataka rin basahin yan sa isang panibagong paningin. Bakit walang matuwid? Pero mayroong mabuti kanya. Yung makikita natin. Ang pagiging matuwid ay mabuti nandoon doon. Pero bakit wala yung pagiging matuwid? Itong mga maliliit na bagay na ganito ay nakapag-iisip sa atin. Ano kaya ang nature ng tunay na katwiran? Dahil kailangan tayo maging matuwid. Anong kaugnayan ng pagiging mabuti sa pagiging matuwid? Di ba? Dahil bakit dito sa bunga ng Espiritu, wala tayong mababasa matuwid. O wala nga. Yun ang ating magiging interesting na pag-aaral po sa umagang ito. Righteousness. Sa Romans 6 verse 13, sabi niya, kailangan tayo maging matuwid. Basahin natin. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Ito po, patay ang mga Calvinist dyan. Ang sinasabi ng mga Calvinist, ang katawan lang ang nagkakasala, yung Espiritu hindi. Eh, sabi, instrumento lang ang ating katawan. So, kung ito yung instrumento, may nagpapagalaw. Sino? Tayo. But the point is, dito sabi niya, kailangan gamitin natin ang ating katawan sa katwiran ng Diyos bilang instrumento ng katwiran ng Diyos. Kaya, at ang pagiging unrighteous ay hindi pwede. Nadoble po. Tingnan nyo, hindi pwede maging unrighteous. Kailangan tayo maging matuwid. So dito makikita natin, kailangan tayo maging matuwid. So ano ibig sabihin ng tunay na katwiran? Kasi iniisip natin, ang katwiran ay sumusunod tayo sa standard ng Diyos, kung ano mabuti. Tama yun. Pero bakit hindi siya bunga ng Espiritu? So tayo magtatanong, ano ba tunay na pagiging matuwid? What is true righteousness? Ito ba ay pagsunod lamang? Ito yung mga bagay na pumapasok sa ating kaisipan. On the other hand, kailangan tayo maging matuwid. Totoo yun. At kasalanan, hindi pwedeng ang hindi pagiging matuwid. Pero bakit wala siya doon sa bunga ng Espiritu? Bakit andun lang ay kabutihan kanya? Wala yung pagiging matuwid. So pag sinabi ng Diyos ay mabuti, it is God's nature. Yan ang puso niya. Yun ang kanyang kaisipan. Alam niya kung ano ang masama, hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang gawin kasi siya mabuti. Dahil siya mabuti, absolutely good, hindi siya pwede magkasala. Dahil siya mabuti. Ang gagawin lamang niya kung anong tama at mabuti. Yan ang magagaling sa Diyos. Walang magagaling masama sa Diyos. Dahil lahat ng ginagawa ng Diyos ay galing sa kanyang mabuting puso kanya. Dahil yan ang nature ng Diyos. On the other hand, si Satanas ang opposite. Basahin na sa John chapter 8, verse 44, parang meron po sa You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Wala ba sinasabing tama sa meron? Pero dahil may kasamang kasinungalingan, walang katotohanan sa kanya. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. Bakit masama ang ginagawa ni Satanas? Dahil ang puso niya, siya'y masama. For he's a liar and father of lies. In the English Standard Version, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, speaks out of his own character. For he's a liar and the father of lies. So sabi ng New American Standard Bible, that is his nature. At yan ang kanyang character. Dito sa New King James, when he speaketh a lie, speaketh of his own. So bakit si Satanas ay gumagawa lang masama? Sapagkat siya masama. Bakit ang Diyos gumagawa lang siya ng mabuti? Sapagkat siya mabuti kanya. So mayroong the opposite nature ng Diyos at si Satanas. The nature kanya, character, his own.
So, ang nature ng Diyos ay mabuti. Kaya lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Ang nature ni Satanas ay naging masama. Kaya lahat ng ginagawa niya ay masama. Walang ginagawang mabuti si Satanas. Kahit ano. Dinadaya ka nga niya eh. Scammer siya eh. Yatra ka niya, o kikita ka rito nga niya. Maloloko ka. Pero nagsisinungaling siya sa'yo. Siya nagsasabi ng totoo. So dito makikita natin, ang Diyos ay mabuti. Yan ang nature ng Diyos. At si Satanas ay masama sapagkat yan ang nature ni Satanas. Ang kailangan ginagawa ay masama dahil ang nature na siya ay masama. Nung tayo nabautismohan, anong nangyari sa atin? Anong gusto natin mangyari nung tayo ay nabautismohan? Sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ito po doon sa New American Standard Bible, kahit sa Tagalog natin, gano'n din ang saling. Corresponding to that, napakaganda nito eh. Katulad daw ng panahon ni Noah, na naligtas sila sa pamagitan ng tubig kanya. Baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh. Lahat po ng nag-aalis ng dumi sa laman, ginagamit na yung tubig. Gumamit ka ng alcohol, masyado mag-asas yun. But an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Ibig sabihin, nung tayo nabautismohan, gusto natin nilisan ng Diyos ang ating konsyensya kanya, ang ating puso. Bakit? Para mawala sa atin ang ating kasalanan. Pag meron tayong mabuting puso kanya, ay hindi ka mag-iisip ng gawa ng masama. Eh, siyempre, may mabuting puso ka, hindi ba? So, sa Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Dahil yung madalisay na puso ay katulad ng puso ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti kanya. Kaya tayo rin mga Kristiyano ay kinakailangan magdalisay ang puso katulad ng Diyos. Dahil kapag yun ang ating ginawa, makikita natin ang Diyos, pupunta tayo sa langit, ibig sabihin, tayo maliligtas. So lahat na ginagawa natin ay may dahilan. There's something behind sa mga bagay nating ginagawa. Bakit ang mga Hudyo hindi naligtas? Sila yung gumagawa ng kautusan. Ano hindi nila naintindihan? Yung essence ng kautusan. Kumisa meron din tayo ganun kaisipan. Ang mabuti, sumunod tayo. Sumunod lang tayo. Pag sumunod lang tayo, at yun ang ginawa mo, wala kang pagkakaiba sa mga Hudyo. Sumunod lang sila eh. Ano ang nandoon sa likod ng? Ano ang kahulugan ng kautusan ni Moses? Hindi po, nagtanong ang mga Hudyo, ano ang pinakamahalagang kautusan? Utos sa kautusan kanya. Hindi sinabi ng Panginoon Ten Commandments. Wala siya sinabi gano'n. Anong sinabi niya? Sa Matthew 22 verse 37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kung isipin, ano kaugnay ito sa kautusan? Kailan tatanggapin ng Panginoon ang iyong pagsunod? Ganyan. Pag ito'y buha sa iyong pagmamahal sa Diyos, doon lang tatanggapin ng ating pagsunod. Kung ginawa natin yan sa ibang dahilan, hindi niya tayo tatanggapin. This is the first and great commandment. And the second is like it. Tulad nila niya kanya. You should love your neighbor as yourself. Pag gano'n lang yung kaispan sa iyong kapwa, hindi ka gagawa ng mas malaban sa kapwa mo. Iba. Anong likod mo? Kung gagawa, tutulungan mong kapwa mo na hindi galing sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa, walang kwenta yun. Sumunod ka lang. Pero walang kwenta yun sa harapan ng Diyos. So, merong mga bagay nihain. Bakit tayo sumusunod? So, dito sa binasa natin, yun ay tunay na pagmamahal sa Panginoon. Ano nakalagay? With all your heart, with all your soul, with all your mind. Pareho lang yun eh. In other words, nandun sa iyong buong pagkatao, pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya pag gumawa ka out of that source kanya, tatanggapin ng Diyos ang iyong pagsunod. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Tuloy po natin. Sa ating pagsamba, bakit tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba? Maraming tao sumasamba, pero hindi lahat ng pagsamba ay tatanggapin ng Diyos.
Kahit totoo ang ating ginagawa, not necessarily tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. Dito po sa John, chapter 4, verse 3, verse 24. But the hour is coming and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Yung salitang spirit po rito ay hindi Espiritu Santo. Ito yung Espiritu ng tao. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him spirit and truth. Dalawang bagay ito, yung truth, yun ang nakikita. Yan ang ating ginagawa. Kung ang tayong sasamba lamang sa katotohanan, hindi tayo sumasamba tama. Hindi tatanggapin sa ating pagsamba. Pero kung tayo sasamba ayon sa ating spirito kanya, ito yung ating pagkatao. Babalik lang tayo sa binasa natin kanina. Ano ba yung ibig sabihin ng spirit? Ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kaisipan mo, yun ang ibig sabihin. No? Pag nagagaling daw ng ating pagsamba, tatagapin ng Diyos ang ating pagsamba. Pero mali yung extreme pareho niya. Pagka nilalagay mo lang yung isa, mahal ko ang Panginoon, pa ibang ginagawa mo, hindi rin tatanggapin. Pero kahit tama ang ginagawa mo, hindi galing doon sa source na yun, hindi rin tatanggapin ng Diyos. So merong behind human, makikita natin sa ating mga ginagawa. Sa ating mabuting gawa. Tumulong ka sa marami ko nakikita ng ano. Sabi niya, alam mo, kanya, hindi ka naman dapat ginagawa ito kanya. Sabihin sa'yo eh. Kaya ginagawa ko na ito kanya. Parang na, pipilitan lang siya pag gano'n. Paggawa tayo mabuti siyang galing yun. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Though I speak with the tongues of men or with the languages of men and of angels, but have not love, I have become something brass or a clanging symbol. Ano pagmamahal yun? Ang context mo rito na makita natin, nagbabangayan ng mga Korinto laban doon sa iba-ibang kaloob ng Espiritu Santo kanya. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. So mayroong spirito behind. Kahit ibigay mo pang yung buong kayamanan, kung wala yun, wala rin. Doon sinasabi ni Paulo, pagmamahal kanya, o agape. Ito yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa kanya. So meron makikita nating behind. Paano kung we obey just to obey? Bisig ganun tayo eh. Sumba na ako eh. Sumunod na ako kanya. Oo nga, sumunod ka na nga. So just obeying for the sake of obeying, that's not acceptable. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Bakit? Tignan niyo yung example ng Hudyo. To what purpose is the multitude of your sacrifices to me? Sino ba nag-utos na mag-ahayos yun? Di man Panginoon. Di man nila inimbento yun. Says the Lord, I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or goats. When you come to appear before me, was required this from your hand to trample my courts. Ibig sabihin, yung ginagawa niyo, binabasos lang niyo ang templo ko, sabi ng Diyos. Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. Sino ba nagbuto sa incense? Ang Panginoon. The new moons, the Sabbaths, and the calling of assemblies, I cannot endure iniquity in the sacred meeting. Ba't siya nagagalit? Ang Diyos na nagbutos niya, hindi manghudyo. Dahil wala yung behind. Sumusunod lang sila dahil gusto lang nilang sumunod. Pero ano ang nasa likod ng kailang pagsunod? Tingnan ninyo. Wash yourselves. Make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Hindi sila mabuti. Although ginagawa nila yung dapat nilang gawin, hindi sila mabuti. Ang puso nila hindi mabuti. Bakit yun ang ginagawa nila eh? Hindi ang gawa ng isang mabuting puso. Hindi ba?
So, to obey, just to obey, hindi tatanggapin ng Diyos yun. It requires more than obeying. Makikita natin. Para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Maraming mabuting tao sa Biblia. Marami, pero pipili lang tayo ng ilan. 3 lang po. Si Pablo ay tinawag na mabuti. Bakit? Sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 3, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ano ang espiritu ni Pablo? Ba't ginawa niya? Siyempre, kailangan siya sumunod sa Panginoon. Pero anong espiritu ni Pablo? Bakit siya mabuti? Dahil nakikita niya ang pagmamahal na binigay ng Panginoon. At ito'y sinusukulihan din niya ng parehong pagmamahalan niya. Kasi nagpapailalim sa ating Panginoon. He was not obeying just for the sake of obeying. Tandaan po natin yun. Kung gano'n ba yung katulad siya ng mga Hudyo, higit siya doon. Dahil nakita niya yung Espiritu ng ating Panginoon, ganyan din Espiritu ang binabalik niya sa Panginoon. Ang kanyang pagmamahal sa Panginoon, katulad ng pagmamahal sa kanya. Si Barnabas, kasama ni Pablo in the beginning na sila'y naglalakbay. Tapos naghiwalay sila dahil sa isang dispute dahil kay John Mark. Si Pablo, ayaw niyang isama si John Mark dahil once umalis siya sa gitna ng paglalakbay. So sabi niya, hindi ko maasahan si John Mark. Pero si Barnabas, sinama niya si John Mark. Palagay ko sa pagkakataon, tama si Barnabas. Bakit? Later on, si John Mark ay naging kasama ni Pablo sa gawain. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Pag sinabing full of the Holy Spirit, dalawang kahulugan niya. Siya'y may kaloob na sa Espiritu Santo, o siya'y sumusunod sa sinasabi ng Espiritu Santo kanya, at meron siyang pananampalataya. At ang pangatlo, hindi siya particular na tao, kundi mga babae kanya, mga asawa babae. To be discreet, chaste, homemakers, good kanya. Obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Ano yung good? Ibig ba sa'yo, mabuti sa kanilang ginagawa. Merong espiritu doon sa good na yun. Pwede mong gawin ang obligasyon mo just for the sake na obligasyon mo. Pero hindi na sinasabi ni Pablo. Itong mga bagay na pinag-utos sa atin, hindi pinag-utos para gawin lang natin. There's something behind sa mga utos ng ating Panginoon na may kaugnayan sa ating pagiging matuwid. Dito po sa Matthew 15 verse 8 and 9, bakit ang mga Hudyo later on ay umalis sa kautusan ni Moises? Dahil malayang puso nila sa Diyos. Dito sa verse 8, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Bakit sila simulang magturo ng kautusan ng mga tao? Dahil ang kailang puso ay wala sa Diyos. So anong dahilan bakit sila lumabas? Dahil ang puso nila wala sa Diyos. Ganyan. So makita natin, malayo sila, ang kailang puso ay malayo sa Diyos. Hindi na tunay na minamahal ang Diyos, kaya sila lumayo. Balik po tayo sa Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ano yung pagkakaiba? Ng ating muling pagkalalang, sa dati nating pagkalalang. Anong ginagulang, anong babaguhin sa atin ng Diyos? Siyempre may binago, kaya nga tayo muling nilalang eh. So anong binabago sa atin ng Diyos, mga kapatid? Malinis na puso. Dito sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Siya iniingi ito ng David dahil nagkasala siya. Bigyan mo ko sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos. Pag sinabi natin malinis na puso, yun din ang puso ng Diyos.
Pag sinabi natin maraming puso, yun ang puso ng demonyo, di ba, ng diablo. Sabi dito ni David, bigyan mo ko ng malis na pusong Diyos. Tuloy po natin. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 6, ito ang naging problema ng mga Hudyo. Sila po itinuli physically, pero hindi yan ang dahilan noon. Merong behind yung pagkatuli. Doon sa Romans chapter 2, pinagmamalaki ng mga Hudyo, kami itinuli yung mga tao hindi tuli. Ano sabi ni Pablo? Anong ibig sabihin ng tinuli kayo? Hindi lang kayo tinuli kanya sa iyong laman, kundi sa inyong puso kanya. Dito po sa Deuteronomy 30 verse 6, inulit lang ni Pablo ito eh. And the Lord your God will circumcise, hindi yung kailan laman. Dahil yung mga babae, hindi naman tinutuli yun. Ito'y utos sa lahat ng Hudyo, babae na lalaki. Will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul so that you may live. So, paano tinutuli ang ating puso? So, pag tinuli ka, mayroong inaalis. Kaya yung support kanya, pardon sa salita, ay walang hindi tinalik, tinanggal yun. Wala lang masama doon. Maliban lang sa kultura natin. Brother, wala sa kasalanan. Pero yung circumcision ng kailang mga laman ay simbolo, dapat sana, ng pagkatuli ng kailang puso niya. Mahalin nila ang Diyos, ng buong puso nila, at ang kailang buong kaluluwa, so sila'y maniligtas. So, ibig sabihin, tinutuli kanya, dapat nilang tuloy ng kailang puso. Dito po sa 2 Peter 1:5, meron sinasabi rito godliness. Sa ibang salin, godlikeness. So, ibig sabihin, dating ang panahon na dapat o nararapat na tayo maging katulad ng Diyos. Kaya nga tayo nilalang niya eh. Di ba nung nilalang tayo ng Diyos, nilalang tayo sa larawan at wangis ng Diyos. Sinira ng kasalanan, muli tayong nilalang ng Diyos. Para ibalik niya yung nasirang yun. Na muli tayo maging katulad ng Diyos. Kaya dito godliness, kabanalan. Ang Diyos ay banal. Bakit siya banal? Sapagkat siya mabuti. So ito yung dumarating doon sa kaisipan at katotohanan. Bakit banal ang Diyos? Dahil siya mabuti. Hindi siya pwede magkasala dahil siya mabuti. Hindi niya pwedeng gawin yun dahil siya ay mabuti kanya. So, yun ay isang bunga na dapat nating taglayin sa ating mga puso. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay ay nagagaling sa ating puso. Kaya gumawa tayong mabuti o gumawa tayong masama, yun ay galing sa ating puso. So Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart with all diligence. Ibig sabihin, bantayan mo ang puso mo kanya. Bakit? For out of it spring the issues of life. Kung masama ang puso mo, ang gawin mo ay masama. Ang sinasabi ni Solomon, ingatan mo ang puso mo kanya. Hindi yung physical na puso, hindi yan. Ingatan mo ang spiritual na puso mo kanya. Bakit? Diyan nagagaling lahat ang ginagawa mo kanya. So, makikita na natin sa ating pag-aaral, kung nakikindihan natin ang ipinapaliwanag natin, kung ano tunay na katwiran. Sinasabi sa atin ang bagay na, ang tunay na katwiran ay nanggagaling sa mabuting puso. Ika'y sumusunod sa mabuti, hindi lamang dahil yun ay mabuti na kailangan mong gawin, kundi dahil ika'y mabuti. Sabihin, sa ating paglago bilang mga Kristiyano, doon papunta ang ating paglago. Naging katulad natin ang Diyos. Pag tinitignan natin yan, parang napakalayo pa natin sa ating pupuntahan, di ba? Sa 2 Peter chapter 1 verse 2, mga sumusunod, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, and by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this, you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world
through lust. Ano nangyari? Bakit binigay ng Diyos itong mga lahat ng mga ito? Anong dahilan? Para tayo may kabahagi ng kanyang kalikasan. Pasilin natin, dadalhin niya tayo sa langit. Kaya nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at sa kanyang wakis dahil na gusto niya kasama. Nung nagkasala, pinalayas niya, ayaw niya kasama yun. At gusto niya kasama, ayaw katulad niya. So ang ating proseso ng ating pananampalataya ay hindi lang basta tayo sumunod, hindi gano'n. Kundi tayo po ay unti-unti ay maging katulad ng Diyos. Isipin po na yun, sinasabi ni Pedro. Kaya binigay niya salita niya, dahil binigay niya mga bagay na makatulong sa atin, para tayo magkatulad niya. Ma-develop natin ang ating sarili patungo sa kawangisan ng kanyang kalikasan. Partakers of the divine nature. Yun ang sinasabi yan. Ito ang sabi ng Panginoon. Kung ang punong kahoy ay nagbubunga ng mangga, halimbawa, na hindi matamis. Yun ang karakter ng punong kahoy na yun. Maasahan mo ba na ikaw ay makakuha ng matamis na mangga doon? Hindi, dahil depende sa pinagkagalingan niyang punong kahoy. Sabi, itong punong kahoy na ito, hindi ang Panginoon, tayo yan. Even so, every good tree bears good fruit. Totoo yun. But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit. Totoo rin yun. Nor can a bad tree bear good fruit. Totoo din yun. Every tree that doesn't bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Kung ano ang bunga niya, saan galing yun? Gusto ka. So, kung anong ginagawa niya, yun, malalaman. Kung sino siya kanya. Hindi nyo itong, yung ginawa po ng kapatid na yun, kasi, every Friday, merong show, 1 hour lang yun. Ang ginawa niya, hindi siya nagbigay ng PowerPoint. Nagtanong siya. At ito ang pinag-aralan namin. Hindi actually katulad dito. Pero nanggaling ang kaisipan na pinag-aaral natin ngayon. Na hindi pwede magbunga ng mabuting bunga ang isang masamang punong kahoy. In other words, ang masamang puso ay hindi maaaring magbunga ng tunay na mabuti. Ganyan. Posible yun. At ang mabuting puso, hindi na magbubungay ng masama na niya. Dahil na pinagagalingan niya, katulad ng Diyos. Dahil Diyos ay mabuti, hindi siya maaaring magkasala. Posible yun. So, yun ang pinupuntahan natin. So, ang katwiran, tunay na katwiran, ay bunga ng kabutihan. Ito yung bunga ng isang mabuting puso. Not for the sake na tayo sumunod lang. Pag gano'n, wala tayong pagkakaiba sa mga Hudyo. Yun ang wala sa kanila. Kaya sila tinakwil ng Diyos. Kapag tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi lang for the sake na tayo sumusunod. O responsibilidad natin gawin. Pagka gano'n, hindi katwiran nyo. Kaya hindi tayo nagtataka doon sa Galatians chapter 5, walang salitang katwiran doon. Ang nakalagay ay kabutihan. In other words, pag ikaw'y may mabuting puso, ikaw'y makikimatuwid. So dito po, when we obey God, it is because it comes from a heart which desires to do what is good. Katulad ng Diyos. Kung tayo po ay nagsanay na ang ating puso ay ganoon, ito na ang ating kalikasan. Naro, hindi mo na ito ginagawa para may pakita mo lang, may sumusunod. That doesn't matter. Pag ang puso mo ay naging mabuti, natural mo na yung gawin. Hindi ka na kailangang pilitin. Dahil na mabuti na natural na sa'yo. Tulad lang ng isang taong naging panglalasing. Naging kalikasan na niyo. Hindi mo lang kailangang pilitin. Pag sinabing mo tayo, iinom na yun, automatic yun. Bakit? Kalikasan na niyo. Yan ang galit sa kanyang puso. Gusto na yan, gawin mo. Naging bahagi na siya ng kalikasan. Kaya po, delikado ang kasalanan dahil gumisa, hindi magiging ating kalikasan. Yun ang ating inilalagay sa ating kaisipan.
Pagka ganito po ating makikita, madali ang pagsunod sa Diyos. Sa 1 John chapter 5. Ito po sa verse 4. Actually, doon sa pag-aaral na yun, marami akong natutunan. Kahit patagal na po nagbabasa ng Biblia, ang Biblia po ay mysterious. Dahil tuwing mabasahin mo, meron ka nalalaman, dati hindi mo alam. Sa 1 John chapter 5, verse 4, bakit sinabi, ang utos ng Panginoon ay hindi mabigat? Whereas, mabigat. Bakit hindi mabigat? Basahin natin. Verse 3, sapagkat itong pagmamahal sa Diyos o pag-ibig, na ating taparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Bakit hindi mabigat? Sabi nga po ng kasabihan, pag ayaw mong gawin ang isang bagay, maraming dahilan. Pag gusto mong gawin ng isang bagay, walang dahilan. Yun ang essence ng katwiran, ibig sabihin. Ito yung galing sa mabuting puso na nasa atin. Kaya nga, kung tayo po ay nagkasala, at ikay may mabuting puso, magsisisi ka. Natural yun sa'yo, dahil hindi mo gusto magkasala, magsisisi ka. Hindi ka magsisisi para maipakita mo na magsisisi ka. Hindi. Dahil yun ang tamang gawin, dahil yun ang mabuting gawin. Dahil yun ay galing sa'yo. Natural. Magiging natural pa sa'yo. Kung ikay may mabuting puso, ang pagsamba ay magiging natural sa'yo. Hindi na kailangan pilitin. Alam mo, yan ay mabuting gawin. Galing sa'yo mabuting puso kanya. Sa ating pagbibigay sa Panginoon ng nararapat, kung tayo may mabuting puso, alam mo, bibigyan sa Panginoon. Lahat ng mga utos na yan, magiging madali. Kung depende kung saan nanggagaling. So, yun po makikita natin, ang katwiran, ang tunay na katwiran, ay galing sa mabuting puso. So, hindi pagpapakita ang tao yun. Yun ay galing sa mabuting puso. Nang gusto ng Diyos, kaya sabi ng ako'y, kung paano ang maisakdal, kayo mag-isakdal. Ano yung sabihin, no? Kung paano ang Diyos ay mabuti kanya, ganun din kayo maging mabuti. At sa gayon, hindi madali, hindi mahirap sumunod sa ating Panginoon. So, sino mabuting tao? Siyempre, Kristiyano yun. Wala mabuting tao sa hindi Kristiyano. Sabihin, siya ay isang tao na nailalagay niya sa kanyang sarili ang kalikasan ng Diyos bilang mabuti kanya. Ang mabuting tao, pagka siya'y sumusunod sa Diyos, yun ang kanyang kalikasan. Hindi siya napupwera sa langit. At ang Diyos, gusto niya tayo maging katulad niya. Kaya nga muli tayong nilalang na maging maputi na katulad niya rin. Hindi mo bang yung pagka nakita natin ang katwiran sa ganitong paningin na sinasabi ng Biblia, naintindihan natin, nagsabihin ni Pablo, gawin yung instrumento ng katwiran ng iyong makatawan. Hindi lang natin susundin yun dahil yun ang susundin natin. Dahil yun ay susundin natin, dahil tayo ginawang bubuti ng Diyos. Kanya, nung tayo pinatawag niya sa ating mga salamat. At kung tayo po yung unti-unting natututo sa ganong paraan, madali natin gawin yun. Yun ang challenge sa atin, sa bawat sa atin. Kasi gusto natin makarating sa langit. Hindi tatagapin sa langit ang sino mang marumi, kanya. Hindi lamang yung gumagawa ng marumi, pero bakit gumagawa ng marumi? Siyempre, nangyagaling sa iyong kaisipan. Galing sa iyong puso yun. Kaya tayo nagiging marumi. So ito po ang ating mensahe. Ito po yung challenge sa atin lahat. Wala namang discrimination sa Diyos. Ang batas ng Diyos para sa lahat. Kaya salamat ako dun sa kapatid na yun. Dahil kahit na paano sa katagalan ng pag-aaral, meron siya naibigay na isang bagay na makakatulong sa ating pagtingin sa tunay ng katwiran niya. So, ang tunay ng katwiran ay pagsunod dahil kayo mabuti ka. Dahil nailalagay mo sa iyong sarili, nagdahil katulad ka ng
ng Diyos. Aminin po natin, mahal din pa tayo ng ating ito, pero yun ang ating goal. Dahil gusto ng Diyos pagdating sa langit, maging katulad natin ng Diyos. O sige, pwede tayo patawarin na kung nagkasala tayo. E paano parehaging gano'n? Magbubura lang yan pagka nilalagay po natin sa ating sarili yung kaputihan na katulad ng Diyos. So ito po ang ating mensahe po sa umaga po nito. Eh, kung bigyan pag-aralan yan, huwag nyo tanggapin basta-basta ang tinuturo ng isang makarat. Yan yung sa leksyon ng Balang Suratan, tutunan nga ang mga bagay na yan. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig.